beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at fresh ngayong araw ng Valentine's Day. Siyempre, happy Valentine's sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay naging masaya ng bonggang-bongga sa araw ng mga puso. Ako kanina, syempre sa school, masaya ako kasi yung mga bata talaga naman school, nagbigay ng flower, nagbigay ng mga pa-heart na sticker. So, yun. So, syempre, na-appreciate ko sila. Yung iba talaga sinasabi nila sa akin, I love you. At tas ang pinaka natutuwa ako, may mga message pa talaga sila sa akin ng bonggang-bongga. And then, of course, binati din ako ni Mr. Toyota. Nakita ko kaninang umaga dyan sa baba habang naglalakad ako. Tapos nasalubong ko siya. Tapos sabi niya sa akin, Happy Valentine's. Sabi niya, inom tayo. Sabi ko, nakakaloka ka naman. Talagang Valentine's Day. Gusto mo mag-inom tayong dalawa. Ano to? Date? O, diba? And then, ayun. So, syempre si PE teacher, binati din ako kanina ng bonggang-bongga. So, naghihintay nga ako ng flower. Wala namang flower na binigay. And then, si Nu, ayun, syempre, kumain kami sa labas ni Nu ng bonggang-bongga. Syempre, tradition namin yung every Valentine's Day. Normal naman sa amin ni Nu ang Valentine's kasi araw-araw ay Valentine's sa amin dalawa. Charot! So, yan. And then, of course, sana kayo nag-enjoy din kayo ng bonggang-bongga sa inyong Valentine's Day. O, di ba? Ganun talaga. Dapat lagi lang may ngiti. O, syempre, punong-puno na naman ang mot-mot ngayon ng bonggang-bongga. For sure. O, di ba? Si Christine Ann Perez, ayun, nagpapadilig sa jowa niya. Charot! So, yan. At eto nga, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, nakakalokang intriga talaga ang pag-uusapan natin ngayon. At tignan natin kung gaano nga ba ka-strong ang mga kandidatang pag-uusapan natin ngayon dito sa mundo ng pageantry. Kaya guys, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo kay Krishnan Gravides sa paghahanda niya para sa Miss Charm 2024 na magaganap na nga next month? O, di ba? So, syempre, excited tayong lahat dahil eto na, finally na, sasalang na ang isang Krishnan Gravides sa competition ng international pageant. Ang tagal din naman ang hinintay niya. Nakakaawa din to kasi parang naghintay din talaga ng matagal. Pero eto na talaga guys, konting-konting panahon na lang ay mag-i-start na ang Miss Charm at talaga naman lahat tayo ay excited na para kay Krishnan Gravides. Ang masasabi ko si Krishnan Gravides, may laban sa Miss Charm, promise. Kasi syempre yung ganda ni Krishnan Gravides, hindi yan matatawaran ng mga hurado, di ba? So talagang hindi makakatanggi ang hurado sa beauty na meron siya. Pero syempre ang aabangan natin kung paano siya makikipagbakbakan talaga. So doon natin malalaman kung si Krishnan Gravides nga ba ay dapat natin ipinadala sa Miss Universe noon or dapat lang talaga siya sa Miss Charm. So, noong last year, naka-first runner-up tayo dito. So, tingnan natin kung kaya niyang pantayan yung galawan ni Annabelle McDonald dito sa Miss Charm 2024. And then, tingnan natin kung aabot siya hanggang sa dulo ng laban. Kung yung ganda nga ba ng Morena Beauty ay umariba ng bonggang-bongga sa Miss Charm ngayong taon na to. So, yon ang exciting dyan. So, ako talaga, ako promise, abang na abang ako sa kanya. And then, para naman sa ating sumunod na chika, Jessa Euler, umatras na para sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Umatras nga ng bonggang-bongga ang pambato ng Davao na si Jessa na dating Miss Supranational. So, ang sabi niya, gusto daw niya munang mag-focus sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, at saka syempre sa pag-aaral niya. And then, kung bibigyan siya ng pagkakataon uli na mai-appoint ng Davao in the future dito sa Miss Universe Philippines, so kung talagang ready na daw siya doon, ayun, sasalang siya ng bonggang-bongga, di ba? So, ay nako, syempre nandoon tayo na
na-excite tayo para sana kay Jessa kasi alam natin na di kalibre din pagdating sa entablado. Pero alam mo ako, kung ako tatanungin mo, tama ang naging desisyon niya na hindi na muna lumaban. Kasi syempre, kung makikipagsabayan siya sa mga kandidata ngayon, parang maliit din lang naman yung chance talaga na makuha niya ang corona. And then, sayang lang yung title niya ng Binibining Pilipinas Supranational na naging finalist sa Supranational. Kumbaga parang siguro well-experienced na yon. Pero tama din siya. Kailangan niya munang mag-focus doon sa pamilya niya, sa anak niya, and then in the future, tingnan natin, malay mo mag-align sa kanya uli ang universe para ma-appoint ng Davao City. Diba? So, yun. So, walang masama sa decision niyang pag-urong dito sa Miss Universe Philippines. So, ako happy ako para sa kanya. And then, ayun. So, tingnan natin kung sino ipapadala ng Davao. May bali-balita nga daw na mukhang si Alyssa Malinaw daw ang isasalang dito. So, ako naman, para sa akin, kung ready naman si Alyssa Malinaw at parang gusto niya uli i-try, why not? Pero nako, parang feeling ko kung focus dito sa anak niya, di ba? Kasi alam naman natin na ito din si Alyssa ay talaga naman tutok din sa mga anak niya. Saka hindi kasi biro talaga yung may anak pagsasali ka sa pageant. Kasi malaki yung mawawalang oras. Tapos yung anak, kailangan talaga tutukan ng bonggang-bongga. Kasi syempre, iba pag wala yung nanay Kaya tingnan natin kung eto bang si Alyssa Malinaw ay magpaplano nga bang talagang sumali dito sa Miss Universe Philippines ngayon taon na to. So yun yung mga exciting dyan na dapat nating abangan. And then of course, ngayon mainit na pinag-uusapan. Possible daw na si Roberto Tamundong ang isa lang bilang pambato ng San Pablo City. Since alam nga natin na si Roberto Tamundong ay taga San Pablo at bukas nga i-announce na nila ang kanilang magiging pambato dito sa Miss Universe Philippines. So usap-usapan nga sa social media na malakas yung kutob nila na si Roberto Tamundong to. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dito, nakakaloka kung si Roberto Tamundong to, diba? But ako, to be honest, parang feeling ko masyado pang maaga kung sasalang si Roberto Tamundong dito sa Miss Universe Philippines. And then, parang dapat siguro kailangan niya rin paggandaan Sayang, magiging sayang kasi magaling at maganda naman ang Roberto Tamundong. Nakita ko na siya in person. Talagang masasabi ko, uy, future to. Pero kasi syempre mas gusto ko na mahinog muna siya ng bonggang-bongga kung sakasakaling magpaplano siya sumali sa Miss Universe Philippines. Huwag magmadali. Kasi parang feeling ko, sa dami na ng magagaling na kandidata ngayon na aariba dito, ang hirap sumabay. Ang hirap i-risky yung luck mo dito sa Miss Universe Philippines ng ganun-ganon. Kasi ngayon hindi ko talaga alam kung sino talaga ang mananalo dahil malalakas ang mga pambato. So nandiyan dyan ang Atisa Manalo, nandiyan dyan ang Christy Magcarry, and then parang feeling ko hindi naman kagad silang mapapansin ng bonggang-bongga kung makikipagsabayan sila sa mga kandidatang to. Diba? So ako, basta abangan natin bukas kung si Roberto Tamundong nga ba to. Sana wag naman, diba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, ang pambato kaya ng Aklan ay ito si, syempre, ay nako, ito talaga marami talagang nagtatanong dito kung matutuloy daw ba to dito sa Miss Universe Philippines dahil iba din talaga ang charisma nito. Ang Aklan, ito kaya ay si Kathleen Payton. Actually, wala pang announcement yung Aklan kung sino yung magiging pambato nila, no? But syempre, kailangan mo i-hold yung hininga mo kasi mukhang hindi pa natin alam kung sasalang din tong si Kathleen Payton. Ang pagkakaalam ko, hindi siya sasalang ngayon. Ewan ko, hindi ko alam. Basta ang inaabangan ko San Pablo saka yung Aklan kasi wala pa silang announcement. So, usap-usapan nga na si Kathleen Payton daw to. Sabi ko naman, talaga ba? Parang hindi naman ako naniniwala na sasalang ngayong taon na to si Kathleen Payton. But kung sasalang siya, kung sakasakali, nakikita ko naman ng malakas naman ang isang Kathleen Payton kasi yung beauty neto plus, oh my God, iba din talaga ang caliber neto. So,
sabi ko nga, makakaloka na ang Miss Universe Philippines. Pero alam mo, sa totoo lang, malaki yung chance niyang manalo dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to kung sasalang to si Kathleen Payton. Talagang labanan na to ng face value ngayong taon na to dito sa competition ng Miss Universe kung sasalang ang isang Kathleen Payton dito sa Miss Universe Philippines. Pero kasi sabi ko nga, sana wag silang magsabay-sabay kasi pag nagsabay-sabay sila, parang sayang. Alam mo yon na parang Diyos ko, yung dalawa na nga lang na very strongest candidates, ang hirap na eh. So, pag sumabay pa sila, parang feeling ko, kailangan make sure talaga na prepared talaga sila. Yung handang-handa sila sa lahat ng eksena. Dahil mahirap pag natalo ka tapos galing ka sa isang international pageant. But sabi ko nga, siguro yung beauty talaga ni Kathleen Payton ay papalo, and then kung well-prepared siya, di bongga, so makipagsabayan siya ng todo-todo, pero parang feeling ko dapat talaga pag-isipan nila to ng maigi na talagang pagplanuhan nila. Kasi hindi to basta-basta na parang sasalang ka lang tapos sige subukan natin, try out natin kung kakabog tayo. Diba? So yun, Diyos ko, nakakatakot. But tingnan natin kung ito nga ba, si Kathleen Payton nga ba ang ipapadala ng aklan ngayong taon na to dito sa competition nila. Diyos ko, my God, napapapikit talaga ako. So nakakatakot kasi, diba? Parang wala tayong kasiguraduhan dyan sa corona. And then, eto nga, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Kimberly Street ng pambato ng Miss Universe Australia na talaga naman nagsimula na siyang mag-repackage sa kanyang sarili para sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. Well, ang masasabi ko, gusto ko yung repackaging niya dito. Gusto ko yung bagong style na pinakita ng Australia. Ito yung gusto ko mga ganitong kandidata na meron yung pag in-appoint sila, dito yung makikita mo itsura, pero pagdating na sa competition, makikita mo ganito na, di ba? So, parang meron kang makikita transformation. Hindi yung, kung ano yung itsura mo doon sa probinsya, pag dinala ka dito sa pageant, yung pala yung itsura mo, Diyos ko, talagang umasa ka na lang talaga doon sa ganda na meron ka. Mahirap naman yon. And then, ako para sa akin, gusto ko yung styling, very strong yung dating, and then parang yung personality niya talagang lumutang ng bonggang-bongga. Gusto ko yung curly hair niya. And then gusto ko yung nagpatan siya ng kulay para, alam mo yung talaga lumabas talaga yung tamang aura. And then plus, sana naturuan siya ng bonggang-bonggang pasarela, no? So, oh my God, ang ganda ng dating nito. And then gusto ko yung nakikita ko sa kanya kasi parang feeling ko may character si ate ng bonggang-bongga. Yun, so yun. So, ay nako, aabangan ko siya dito kung ano ang eksena at kung ano yung pasabog niya. Gusto ko kasi yung black, gusto ko yung kulay, talagang binago. Tapos gusto ko yung hair, kasi parang ginawang parang naging masayang tignan siya. Plus, pag tinignan mo siya, very strong na at powerful. Kasi doon sa character na nakikita mo doon sa picture. Diba? So, dito pa lang sa bago niyang photos na inilabas kanina, dito masasabi mo, oh my God, interesting ang personality, interesting kung ano ang ipapakita ng Miss Universe Australia dito sa Miss Universe Philippines Australia dito sa Miss Universe Philippines. And then, tignan natin kung hanggang saan kakabog. Gusto ko yung pa-red lipstick, gusto ko yung hair, gusto ko yung poise, gusto ko yung personality nakikita ko sa picture na to. So, parang feeling ko may kilite. Diba? So, yon, ang bongga lang. Abangan ko talaga to ng todo-todo. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Christy McCary. Tingin mo, Mama Sam, ay may laban ba sa Miss Universe? O tingin mo, strong ba talaga ang isang Christy McCary dito sa competition? To be honest, ako para sa akin, syempre tulad nga na sinabi ko, napaka-importante talaga ng repackaging ng isang kandidata kung galing ka na sa mga pageant kasi para makita nila yung pagbabago mo. Sabi ko nga, ang nakikita ko ngayon dito kay Christy McCary, isang matured na babae, and then parang feeling ko kailangan niya talagang i-repackage yung sarili niya para mas maging pack na pack talaga yung beauty. Pag nakita ko yung repackaging niya,
or nakita ko nag-repackaging siya, parang feeling ko, ang laki ng chance niya talagang masungkit yung corona. Strong and powerful naman ang isang Christine McCary dahil magaling to pagdating sa communication skills, may beauty na ino-offer, and then parang feeling ko, kaya naman sumabay, lalo na yung pagdating sa kanyang pasarela. So, well-experienced kasi ang isang Christine McCary, kaya masasabi kong strong. Kaya lang kasi, this is a new competition. So, kailangan mong mag-repackage para mas makita sa'yo yung level up na tinatawag na parang, wow, ang bongga, mas kaya niyang kumabog, di ba? So, yun yung hinahanap ko dito kay Christine McCary. Strong, yes. But kung kakabog ba laban sa ibang kandidata, kung wala kang ipapakitang bago, parang feeling ko, hindi ka makakarating sa dulo ng competition. So, yon. So, katulad din ni Atisa Manalo. Atisa Manalo is the same story with her. So, parang feeling ko, hindi po pwede yung ganito lang. Kailangan talaga magtrabaho, kailangan ipakita ninyo yung pagbabagong makikita sa inyo. Kasi, syempre, hindi naman tayo paurong, hindi naman tayo bumalik lang doon sa dati mong kwento. Kailangan, syempre, makita na namin kung ano ang meron sa'yo ngayon. So, dapat well-experienced, mas panalo, mas malalim ang pagkatao, mas kayang kumabog. So, yun yung mga hinahanap natin sa kandidata. And then, doon naman sa mga baguhan na kandidata na nagkukompete dito, syempre, challenge to sa kanila para kabugin ang mga reynang nabanggit natin. So, hindi natin alam kung sino nga ba talaga ang makikipagkabugan ng todo-todo dito sa competition na to. But, syempre, we are excited para sa laban nila sa Miss Universe Philippines. And then, magkakaalaman yan. Malapit na magsimula, guys. So, yon. So, kayo, guys, ano, guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, keep smiling lang para lalo kang gumanda. So, yon guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.